Atin po makakausap sa punto pong ito. Para po sa development sa ating pong mga inaantabayanan, lalo na po lahat po naghahanda sa susunod na taon na midterm election sa eleksyon 2025. Comelec Chairman George Garcia na sa ating linya. Chairman Garcia, sir, kumusta ka na po? Magandang umaga po sa inyo, Chairman. Magandang umaga po Sir Orly at sa mga kababayan natin magandang umaga din po. Yung pong pag-raffle ng mga pagkakasunod, pagkakahanay sa balota ng mga party list, tapos na ho ba ito o ongoing po? Kasi mahigit 100 ito eh. Natapos na ho ba ito, Chairman? Tapos na po Sir Orly, ito po ay 156 lahat. 156? Wow! So kailangan Opo, dito opo. 5 pahinang balota? Actually, pinakamababa pa po ito sa ating kasaysayan, 156. Ganun Sir ba? Orly, at opo, dati po mas malalaki ang bilang at kinakailangan talaga i-raffle Sir Orly kasi dati po, kung natatandaan ng lahat, na uso kasi yung A111. Para mauna, para lang tama. mauna. Oo. Para mauna. So para hindi po ginagawa yung ganun, ay binarapat natin, anuman po ang start ng letra nung kanilang acronym, nung kanilang lalagay sa balota, ay niraraffle na lang po natin yung numero. Okay, so far pag ito ni-raffle, wala namang tayo naririnig na ipipetition nila na baka pwedeng ulitin. Wala namang ganun, no? Wala naman po, okay na po, natapos na po yung raffle, naging maayos naman po. At present at madami, halos lahat ng mga party list organizations ay naandoon. At siyempre pagkatapos po nitong raffle, ditong linggong darating, Sir Orly, ay ilalabas na natin ang listahan ng lahat ng nominees ng lahat ng 156 na party list, so 1,560 lahat na party list names yan ng mga nominees. Ilalabas po natin upang yung mga kababayan natin malaman sino yung mga nominado ng bawat party list at sila naman po ay makapag-file din ng mga petition kung kinakailangan, ma-question yung isa sa mga nominees ng halimbawa ng isang party list o political party. Alright. Hindi naman nangangahulugan na kung mo'y naisama ang party list, halimbawa party list ko sa raffle at nailagay na pang-50, okay na ako. Hindi na ako mag-iisip na ako'y madi-disqualify pa. Hindi pa rin po sigurado, Sir Orly. Yeah. Alam niyo po kasi, pwede pa rin mag-file ang kahit na sino, basta registered voter, ng isang petisyon para i-disaccredit, tanggalan na accreditation, ang isang party list sa mga paglabag halimbawa o kaya bigla naging religious organization o kaya naman yung party list na sinusuportahan ng pamahalaan o kaya naman yung party list ay sinusuportahan ng isang organisasyon foreign o abroad. So yan po pwede maging ground at iba pang mga grounds na paglabag sa mga patakaran ng Commission on Elections. At the same time, yung mga nominees, hindi porket sila ay naandyan, ay maaaring sila na ang nominado talagang permanently ng mismong party list sapagkat pwede rin sila ma-question o ma-oppose o may mag-file ng petition laban sa kanila. Paano kung halimbawa isang party list lahat ng kanilang nominee, 5 o 6 yan, pare-pareho, lahat ay disqualified. Ibig sabihin ba, disqualify na yung party list group na yon o pwede pa siyang, may remedy pa siya? Hindi pa po, hindi naman po, Sir Orly, yung nominees lang ang madi-disqualify ko ang kinwestiyon ay yung mismong nominee. Yung mga ibang natitira, yung ibang natitira, ay sila lang po ang naandyan. Kung halimbawa 10 po kasi ang pinasabit natin 10 nominees. Kung sa 10 ay ang kinwestiyon ay 5 at yung 5 halimbawa ay natanggal, may natitira pang silang 5. Although bihira pero kung napansin niyo po, Sir, bihira naman siguro 10 lahat ay madi-disqualify, pero for the sake of argument, lahat yan ay madi-disqualify nga po, lahat ay may reklamo, merong lahat ay may dahilan para sila madi-disqualify. Bagamat imposible mangyari, ano yung kakaharapin kung sakasakali man ng party list group na naisama sa listahan? pwede rin po silang maging ground ng cancellation, Sir Orly. Pero kung napansin niyo po, Sir Orly, 10 po ang pinasubmit naming nominees. Tama Ito po yung pinakakaiba sa lahat. Dati po kasi, Sir Orly, 5 lamang ang mga nominees na pinapasubmit natin. Yun ang nangyayari kasi, Sir Orly, after the election, nanalo halimbawa ng isang seat. Abay, yung lahat ng 5 nagre-resign dahil nagkasakit. So, para maiwasan yung nagre-resign na nagkasakit, tapos bigla may ibang papasok na mga nominees, minarapat natin, Sir Orly, na 10 na lang ang kanilang mga nominado at pagkatapos pag naubos yan sa kaka-resign, hindi na po kami tatanggap ng mga bagong listahan. Kung maliban na lang kung namatay yung nominee o na-disqualify yung baldado, ilang nominee. O nabalda, hindi makakapagtrabaho, gano'n, pwede. Actually po, yung nabalda nga, Sir Orly, hindi po siya ground ng pagpapalit. Wala po kasi tayo nakalagay sa ating bata. Opo. So, hindi po natin yan papayagan na magkaroon ng palitan. Pero ang ibig sabihin po, basta ngayon,
expect po ng sambayan na wala na yung bigla na lang susulpot ng mga pangalan doon sa listahan sapagkat hindi na po natin papayagan na magdagdag sila doon sa 10. Kahit na may mawala, meron pa rin matitira doon sa 10 siyempre. Oo. Imposible namang lahat ng 10 ay mawawala. Ito kasi kongresong ito, ang daming ganyan eh. Kaya tuloy pati yung mga party list group, sila mismo nagkakatampo-tampuhan na. Dahil biglang, biglang may papalit at mauupo. Malinaw ho yan. Speaking of party list, bago lang po ako lumipat, Chairman, lalo dun sa pinaka, yung paghahanda para sa BARM, filing ng COC, BARM election, may mga mungkahi, pagbabago o amendment sa ating Party List Act at may binigay na rin po kayong statement po, paliwanag po dyan. Ito ho ba mas maganda talagang idaan kasi kung ito idadaan natin sa Kongreso, lahat po sila kasi ando doon. Lahat sila maapektuhan. Ano kaya ang pwedeng tingnan dito, dapat itong pag-aralan para talaga namang karapat dapat na ang tatayong party list ay yung kakatawan sa marginalized sector ng ating lipunan, hindi yung sasamantalahin ng pamilya, sasamantalahin ng partido at kung ano pa mang grupo ang party list. Sa inyong tingin lang, Chairman, total, matagal na naman kayo sa halalan as a election lawyer, Chairman. Sir Oli, alam niyo po talagang dapat na nating baguhin, palitan, i-amend, i-revise ang party list law. Kaya lang kakailanganin po talaga ng pagbabago mula sa ating Kongreso sapagkat yan po ay batas. Maaaring yan ay nasa saligang batas natin pero kinakailangan niyan po ay magkaroon ng batas at magpagsusog ng pagbabago sa batas upang yung sentimiento ng mga kababayan natin, yung sentimiento ng iba't ibang grupo o sektor ay ma-reflect dyan at lalo na po yung mga recent na napakadami ng desisyon ng Korte Suprema. Kinakailangan po maisama na natin yan po dyan lahat. Ngayon po, Sir Oli, gusto ko lang din sabihin na hindi naman po completely, baka sabihin ng iba, i-abolish na yung party list. Ay hindi po. Una, mahirap i-abolish yan sapagkat nasa saligang batas. Number 2, alam nyo bang ang isa sa pinaka-active talaga sa ating Kongreso, pati yung mga nagsususog ng mga bills, pati po yung sa mga debate, pati po sa mga committee hearings, lagi po mga party list in all fairness. So talagang kailangan din naman po sila upang ma-reflect at yung sentimiento ng mga marginalized and underrepresented sector sa ating Kongreso. Maaaring yung feeling ng iba, yung paniniwala, merong nakakapasok na talagang powerful na o talaga namang hindi deserving. Sa bandang huli naman po nasa atin yung mga kababayan kung ihahalal ba naman nila at nakita na nililistahan hinalal pa rin nila yung mga hindi naman deserving, nasa tayo na rin po ang masisisi. Pero again, maayos naman po at maganda yung sistema. Talaga lang merong iilan na umaabuso po nito. Okay, so mas maganda pa rin ito idaan sa desisyon tuwing eleksyon ng mamamayan. Tama po. At ang mamamayan pa rin na magsasabi, ayaw ko sa kanya, ito ang ilalagay ko, ang konsensya nasa atin. Ewan ko mo naman kasi batumantong sa ganito. Dati, Chairman, may konting hiya pa eh. Naku, hiya mo na siguro, wag mapag-usapan. Basta maano tayo. Ngayon hindi talaga pinangangalandakan. Nakaposter pa ho, nasa mga MRT, nasa mga tuloy pa itsura nila kung paano ginawa ho nila sa ating pong party list system. Ando doon, makikita pa. Garapalan pa kasi minsan, Chairman. Anyway, tama po. May mga development ho ngayon na paghahanda na rin para sa nalalapit namang November po yan po, yung filing ng COC para po sa BARM election, Chairman. Ano na po ang mga pagbabago ngayon? Lalo na recently, nung last week, Friday ho yata yun, sa may parang Maguindanao, meron nangyaring encounter at napa-encuentro pa yung ating tropa ng pamahalaan. Paano itong ganito mga development po? O nakikita ninyo na baka parang merong gusto yata na hindi magkaroon ng maayos na eleksyon sa BARM. Tingin ninyo, Chairman? Sir Oli, nag-iisa talagang kaguluhan nung nakaraang filing ng candidacy dyan nangyayari sa Sharif Agwak. At ito ay dahil sa alam nyo na, hindi misencounter kung hindi misunderstanding lamang, akala kasi ng mga supporters ng mga kandidato, mga kandidato hindi tinatanggapan yung kanilang kandidato ng pagpa-file. Paano naman tatanggapin? Ang daladala sa CONA, hindi naman daladala si OC, so paano naman tatanggapin po yan? So may mali sa procedure na ginawa, may maling procedure na ginawa. May mali doon sa kanilang ginawa, yung po nagpa-file. Pero kami po nakahanda sa Oli, November 4 to 9 po ang filing natin ng candidacy at yan po ay para sa parliamentary election. Kauna-unahan sa ating kasaysayan, sa ating po sa Bangsamoro
at maghahalal po sila ng mga representante sa parlamento. At the same time, yung kanilang mga nominees, parang may party list din po sila dun eh. Pero ang maghahalal po ay yung mga political parties ng rehiyon na amin pong ina-accredit. At siyempre, kapag ang rule dun, Sir Orly, kung nakakuha ka ng 4%, at ikaw lang nakakuha ng political party ng 4%, yung kalahati ng representasyon o halos 40 na mga miyembro ay sa'yo lahat na political party. Mhm. Okay. Wala naman sigurong problema pag nakikita. Bagamat ito mga engkwentro ating binabasa ko ito mga ilang insidente lalo na sa pinakauli sa parang Maguindanao. Hindi naman siguro nangangahulugan nito na i-postpone yung filing ng COC doon dahil sa development na ito. Saka parang isang isla, Bongo Island eh. Tama po ba yun, Chairman? Apo, hindi po natin gagawin yan, Sir Orly. Tayo po ay magtutuloy-tuloy sa filing ng COC sapagkat hindi magpapatinag ang inyong komisyon, ang ating PNP, AFP, sa pagtutulungan ng iba pang ahensya ng pamahalaan. Dahil kung tayo matatakot sa isang napakalit na insidente lang, paano pa tayo makakapag-conduct ng malinis at maayos na halalan sa ating bansa? So, ibig sabihin, minsan po may mga maliliit, pulo-pulutong na mga ganyang problema. Pero sa kabuuan naman, nagiging maayos. Lalo na po ngayon sa BARM, in all fairness naman, maaari may ganyang maliliit na kaguluhan. Pero yung kabuuan naman po ng nasa BARM, hindi dapat matakot ang sambayanan. Mali yung mga perception natin doon na ibigyan natin ng chance yung mga kapatid kababayan natin sa Bangsamoro. May nangangahulugan ba na magre-request kayo ng additional military police presence sa mga lugar na ito na may banta ng kaguluhan? Lalo-talo na doon sa pagitan ng mga araw na yon, November 4 to 9, Chairman? Sir Oli, pinpointed naman po yung mga lugar na talagang medyo kakailanganin ng tinatawag na dagdag na puwersa ng ating pamahalaan, lalo na po yung mga uniformadong grupo natin at upang mapanatili lamang yun na maayos, malinis at tahimik yung pong filing ng certificates of candidacy. At siyempre, hindi naman po kami papayag na hindi mapaparusahan ng kung sino man na lalabag o talaga namang hindi tatalima sa ating mga patakaran. Filing lang po ito ng COC. Sana naman po, pakiusap din natin doon sa mga ibang kandidato. Kayo na po ang magsasabi sa mga supporters ninyo. Filing lang ito. Hindi pa po ito yung mismong eleksyon. So pakita po natin na tayo dahan-dahan at unti-unti nagiging mature bilang mga mamamayan. Hindi naman parang pagturing na napakagulo o kasi hangad natin dito unang hakbang ito para sa magandang pagbabago diyan sa BARM na sa matagal na panahon ng mga namamayagpag diyan ay kung sino yung maraming armas, sino yung maraming armadong grupo, sino yung makapangyanan, sino yung maraming pera, sila ang namamahala, sila yung nagko-control sa mga lugar na yan. Paano talaga ito na idaan sa demokrasya o talagang mas gusto na nakararami yung mga magpapairal ng mamumuno sa kanilang lugar, Chairman? Sir Oli, alam nyo, yung private armies talagang dapat mabuwag yan. Hindi lamang sa ilang lugar, kundi sa buong Pilipinas na. Kaya tama po ang ating bagong kalihim Secretary Remulla na dapat mabuwag ang private army sapagkat nagagamit po yan ng mga ilang politiko, ilang mga kandidato upang makapaghasik ng lagim o kaya naman takutin ang mga mamamayan. Paano magre-reflect ng tunay na sentimiento kung ang mamamayan bumoboto dahil natatakot, dahil sila ay pinuwersa? Hindi dapat ganon. Ang pagboto ay kusa sa kalooban at kaisipan ng ating mga kababayan. Ayun, alright. Chairman, bago ko lang tapusin ito, marami akong gustong paksa. Alam nyo, kung pag-uusapan natin lahat ng preparation sa midterm, pati sa farm, abutin ho kami ni Chairman ng 2 weeks bago matapos po yan. Pero putuli ko muna pansamantala dyan. May dalawang tanong lang dito, Chairman. Unang-una, mas maganda siguro paliwanag natin kasi parang sinasabi nila yung pagsuri, yung pagtingin sa mga nararapat na bigyan ng accreditation bilang party list. Nakasalalay naman yan sa COMELEC. So pwede naman tanggihan ng COMELEC kung sa tingin niya ay ito hindi naman ito nagre-represent ng marginalized at hindi naman ito talaga yung tatay yung party list group. Anong paliwanag dito unang-una ng COMELEC, Chairman? Tama po, Sir Oli. Nakabase naman sa aming discretion, subalit ang aming discretion ay nakabase sa mga standard na nakalagay sa ating batas at napakadami ng desisyon ng Korte Suprema. Ang pinakahuli nga po ay yung kaso ng atong paglaom versus the Commission on Elections. Madami po mga pagbabago na nilatag ang ating Korte Suprema. Ngayon po, ang sabi nga po ng ating kataas-taasang hukuman, hindi naman kinakailangan gumagapang sa kahirapan, pero dapat daw po may proven advocacy yung mismong nominado na yan. Yan po yung isang bago
Ibig sabihin na kahit pala hindi ka miyembro ng sektor, pero basta ikaw ay merong advokasya doon sa sektor, pwede ka na maging nominee. Sa kasalukuyan po, Sir Oli, 42 lang ang amin po na accredit. Pinakamababa po yan sa ating kasaysayan. Talagang pong kulang-kulang 200 ang nag-file na petition for accreditation at 42 lang po ang nakitang ng COMELEC na nararapat na gawaran ng accreditation. Kaya lang, meron po tayong 118 na existing na party list. Ibig sabihin, yung mga dati na party list, either nakaupo, yung iba naman, hindi nakaupo, pero meron silang sila ay entitled pa na makapag-participate kahit isa. So, ako po naman ay nagagaranti sa inyo na sinala namin na maayos itong 42 na party list. Kaya lang, yun ay yung party list. Pag-submit ng nominees, ibang usapan pa po yan. Alright. So, ano pala, no? Parang, although nasa sa inyo, yung discretion dito, yung kapangyarihan, pero yung kapangyarihan nyo pala, nililimitahan din ng mga batas. So parang minsan, humahantong doon talaga, humahantong doon sa punto ng ministerial lang talaga gagawin po ninyo dito. Meron naman pong discretion, Sir Oli. Kaya lang, sabi ko nga, pag meron po kasing meron po tayo, Sir Oli, na requirement na kinakailangan i-publish yung mismo mga petisyon. At yan ang pagkakataon ng publiko at kung sino man na i-question o i-oppose yung mismo mga parties. In fact po, madami po na mga na-question o na-oppose na party list at yung po mga na-oppose na question, kalimitan ay hindi namin po inaaprubahan sapagkat valid o tama yung oposisyon na binibigay yung mismo mga nagke-question. Magandang punto yan, Chairman, para doon sa mga, total, marami-rami ako nakikita at pati sa social media, napaka-active nila sa pagtulisan ng mga party list na hindi naman talaga maninindigan bilang party list group. Siguro, magandang pagkakataon yan na bumuo ng grupo at sila mismo ang magsumite ng petisyon. Salain ito habang nasa period kayo ngayon ng pagtukoy kung sino sa mga ito ang i-disqualify o hindi, Chairman. Ano? At isama nyo na po yung mga nominees. Kung pati nominees, hindi naman nararapat yung nominees. Kasi pagka party list ang kinwestiyon nila, yes, tama po yan, masadama yung lahat ng nominees. Paano kung yung maganda naman yung party list, pero yung mga nominees naman ang kanilang palagay nila nararapat hindi dapat daan dyan, wag naman po idama yung buong party list. Okay. Panguling punto na lang, marami nakapanood ng Balota na movie, no? Chairman, na tungkol sa eleksyon at yung tungkulin ng mga guro. Maganda itong pelikulang ito maging inspiration sa mga magkikibahagi raw po sa eleksyon. Nabalitaan niyo na ho ba yun, Chairman? Yung pelikula yun ni Marian. Ay, opo, sapagkat tayo po nagpahiram ng ballot box. yung mga ginamit. Yung hawak-hawak ni Marian, yung kanyang yapos-yapos. Opo. Po, kaagad po natin pinagbigyan sapagkat napakaganda po ng pelikulang yan. Maliban po dyan, alam nyo yan ay istorya ng isang teacher na yung teacher ng DepEd na nagsilbi sa isang lugar dyan sa Batangas at kung saan Sir Oli nako. Talaga namang ang daming kasaysayan sa likod ng pagkatanggol ng ballot box na yon na yung talaga namang iba makatotohanan dahil na-experience yan, may mga guro tayong nalagay sa ballot ng alanganin, although may mga ilang guro din na question yung kanilang sinseridad sa pagtupad ng kanilang tungkulin, pero maganda yung pagkakataon nito para ma-recommend natin lalo na sa mga makakatulong ninyo sa election 2025, Chairman. Bayani po sila, Sir Oli, bayani po sila natin sapagkat hindi nila alam, hindi naman nila talaga regular na trabaho ang pagkukondak ng halalan. Bagamat wala lang magawa ang ating batas sapagkat walang ibang makukuha ang ibang mga talagang mga magagaling marurunong o makakatulong sa atin kundi ang mga guro. Kaya nga po yan idagdag na trabaho sa kanila, dapat po nating i-appreciate yung kanilang efforts diyan na minsan nagbubuwis po sila ng buhay. Tapos ang nare-receive naman nila ikakarampot lang sa pagsisilbi sa buong maghapon hanggang magdamag sa isang araw ng halalan. Alright. Chairman, maraming salamat muli at pinturutan nyo na every now and then mag-ugnayan tayo para na rin po sa katanungan at gustong siguro maaari natin maibahagi mga impormasyon sa ating po mga taga-subaybay. Thank you po, Chairman. Ingat po kayo dyan. Maraming salamat po, Sir Oli. Mabuhay po. Mabuhay po. COMELEC Chairman George Garcia, mga kapuso, inyo pong napakinggan. Walang pinoprotektahan.